Yo, what's up sa inyong lahat mga bossing? This is Boss Amo once again. At syempre, welcome sa ating panibagong video for today mga bossing. So ngayon mga bossing, this is a requested to sa isa nating follower dyan, no? Shoutout sa iyo. Nagagawa daw ako kung paano mag-transfer ng Pi tokens natin, yung Pi coins natin doon sa exchange para ma-convert into money. So mga bossing, kung interesado po ang video na to, panoorin nyo hanggang dulo. Let's go! So ayun na nga mga bossing, no, requested po tong video na to sa ating followers. Pagbibigyan natin siya. At since gusto ko din naman talagang gumawa ng video para dito, para mag-guide natin ang mga boss amo nating donay dyan na nagmamay ng Pi. So sa mga boss amo natin dyan na hindi pa nakapaglipat ng Pi tokens o Pi coins nila doon sa exchange, hindi pa na convert into money, congrats, kasi isa kayo sa mga nag-hold at syempre nananatili para pinapataas talaga nila yung price. So doon sa mga nagbebenta, okay lang din naman, nasa inyo naman yan, kay pera nyo man yan, coins nyo man yan. So ngayon mga bossing, paano ba to boss amo? Paano ba to ilipat doon sa para makapagbili na ako ng damit, bili na ako ng motor, bili na ako sa sasakyan. So ito. So mga bossing, punta lang kayo sa inyong Pi browser. So puntahan niyo yung Pi browser diyan. So pag napuntahan niyo yung Pi browser, hanapin niyo po yung wallet. So pag nakita niyo yung wallet diyan mga bossing, napakabadali, napakabilis. Pindutin niyo lang yan. At syempre, makikita niyo diyan na unlock Pi wallet. So meron diyan 24 words yung passphrase, pwede niyo gamitin 'yon. And also, pwede din kayo mag-unlock with fingerprint. Pwede din yan. Meron pa yan panibagong options dyan na unlock with ID. Yung sa face, sa mukha, no? Pwede din ganyan. Pero gamit ko, fingerprint, and then meron din akong passphrase. So pag nailagay nyo na yan dyan mga bossing, kung ano yung nire-recommend o ano yung gusto nyo ilagay dyan. So kung makikita nyo mga bossing, andyan na po tayo sa mismong wallet talaga, sa loob ng wallet. So i-choose nyo po yung pinaka dyan, yung parang may arrow down, Pi mainnet. At syempre, yung balance nyo na hindi available, at syempre yung available balance. So dito mga bossing, kung gusto nyo ilipat yung tokens nyo dun sa exchange, yung coins nyo dun sa exchange, kailangan may laman yung available balance nyo, hindi lang yung not available balance. So kung wala yung laman yung available balance nyo, hindi kayo makapaglipat. Yun lang po, hindi po kayo makapaglipat dyan. Kung not available balance ang meron kayo at wala kayong available balance, hindi po makapaglipat nyan. So saan nyo ba makukuha yan? Yun yung minamigrate nila nung nakaraang buwan pa. Yung migrated na tokens, doon yun madirekta sa available balance. So kung meron naman kayo, proceed tayo. Pindutin nyo lang po yung pay request. Pay o kaya yung request. So yan po yung pindutin nyo mga bossing. So meron dyan scan or show QR code. And then meron dyan manually add wallet address. So unahin natin yung scan QR. So pag nag-scan tayo ng QR mga bossing, ganyan po yung itsura nya. So i-scanin natin yung QR na ating papasahan. Okay? So ganyan lang siya, mabilis lang, madali lang naman yan iintindihin, kayang-kaya nyo yan. So dito naman sa manual mga bossing, pag pinindot nyo yung manual, yan po yung makikita nyo. So kailangan nyo ilagay dyan yung amount ng Pi. So meron na siyang transaction fee na 0.01 Pi, no? Yan po yung fee nya, so medyo mahal-mahal talaga siya. Mahal talaga yung transaction fee. And yung memo mga bossing, since wala namang memo ata yung Pi, wala siyang memo, no need na lang natin yan. Optional naman siya. Kung walang memo yung wallet address na papasahan nyo, huwag nyo lagyan. So ilalagyan nyo lang yung wallet address. So kung makikita nyo dyan mga bossing, yung parang medyo may yung maliit-liit dyan na yung tawag dito, yung parang may maliit na QR dyan. Pag pinindot nyo yan mga bossing, dediretso din po kayo dyan sa mismong QR. Yung sa QR din, dediretso din kayo doon. So kung okay na yan mga bossing, pupunta tayo ngayon sa exchange na paglilipatan nyo ng Pi coins. So ang choose kong mga bossing is OKX. So sa OKX ako nagtitrade. So kung makikita nyo dyan, meron dyang deposit crypto at saka P2P trading. So hayaan nyo lang yan mga bossing. Dito tayo sa may bandang baba, yung assets. So eto pala mga bossing, kung meron na kayong account ng OKX. So kung wala pa kayong account ng OKX, gumawa lang kayo ng account and then mag-verify kayo doon and then mag-KYC din kayo. So mabilis lang naman, ID lang yung picture. Pag na-verify nyo yung level 1 hanggang level 2, kaya kahit hindi nyo na yung level 3, okay na yun. Goods na yun mga bossing, pwede na kayo makapag-deposit. So ganun lang niya kadali. Para mapalitan nyo yung yung Pi coins nyo, pwede nyo nang ma-ibenta dyan.
So ngayon mga bossing, pagkatapos niyan, pindutin nyo lang po yung assets. Meron niyang deposit, withdraw, transfer, o either history. So makikita nyo lahat yung mga pinanggagawa nyo dyan. So after nyan mga bossing, pindutin nyo lang yung deposit kasi magdidepo kayo ng Pi. So after nyan mga bossing, makikita nyo dyan na deposit crypto, P2P trading. So dito tayo sa deposit crypto, pindutin nyo lang yan. So pagkatapos nyan mga bossing, pagkatapos pindutin dyan, pag wala pa sa recent yung Pi, hanapin nyo lang dyan, ilagay nyo sa search. Since ako, kasi nag-ano na ako ng Pi, nag-try ako ng depo-depo. So makikita nyo, meron akong Pi dyan, may core at saka may dep. So pindutin na lang natin yung Pi. So kung wala pa, click nyo lang po yung search. After nyan mga bossing, makikita nyo dyan, okay? Slide to continue. Oh. So pagka pindot nyo ng slide to continue mga bossing, ito na yung itsura niya mga bossing. Makikita nyo dyan yung QR ng ano nyo, ng dideposituhan. And syempre yung wallet address nyo. Ang gagawin nyo yan mga bossing is kopyahin nyo lang po yan, copy nyo lang yan, and then pagkatapos, yan po yung ilalagay nyo doon sa wallet address na ano natin. Eto, yan, dyan natin yan ilagay yung sa ano na yan, yung wallet address na yan. Copy nyo lang, tapos ilagay no, diyan, okay? So, ganyan lang siya kabilis mga bossing. Pagkatapos nyan, since na ilagay nyo na yung wallet address, ilagay nyo din yung amount ng Pi kung magkano. Pagkatapos nyan mga bossing, pag nailagay nyo na yung wallet address, na-copy nyo na, na-paste nyo na dyan, syempre, mag-decide na din kayo kung magkano yung Pi na ilalagay nyo. Ganun lang. Mabilis lang yung transactions dito mga bossing, napakadali lang. Hindi nyo kailangan dito na stressin yung sarili nyo. So pagka nakalagay nyo yan, makikita nyo na kaagad dito sa mismong ano nyo kung ano yung mga na i-deposit nyong token. So makikita nyo naman dyan na meron tayong core dyan, meron tayong Pi din dyan. Yung Pi kasi mga bossing, binili ko talaga yan mga boss amo. Binili ko talaga yan dyan mga bossing. Wala talaga akong Pi network na token. So alam nyo man, nahack tayo. So yun lang mga bossing, ganun lang kadali. So pag nailagay nyo na yan sa wallet nyo mga bossing, depende na yan sa inyo kung i-hold nyo o ibebenta nyo mga bossing. So pag bebenta naman, so punta kayo dyan ngayon sa trade mga bossing. So makikita nyo na yan dyan mga bossing sa trade, no? So ayan, punta kayo ngayon sa trade, pindutin nyo lang yung trade mga bossing. Ayan, so ang ginagawa ko dito mga bossing, spot trade lang ako. Ayan, spot trade lang tayo mga bossing. So makikita nyo dyan, tapos piliin nyo yung token dyan. Syempre Pi Network, so hanapin nyo yung Pi Network. Dapat Pi Network yung nakalagay dyan, okay? Na spot trading mga bossing, tapos naka USDT siya. Okay, so pagka ganyan mga bossing, since gusto natin magbenta mga bossing, so pindutin nyo lang yung sell mga bossing. Dito kasi sa choices mga bossing, meron niya siyang choices dyan. So meron kayong limit order, market order, TP, SL, advance limit order, depende. So dito lang tayo sa dalawa, sa market order at saka sa limit order. So pag sinabing limit order mga bossing, kayo yung magde-decide kung kailan nyo siya ibebenta, at syempre kayo din yung maglalagay ng price dyan. Kung anong price o kung saang price mo siya ibebenta. Let's say for instance dito, ako meron akong ano dyan mga bossing, na pagdating ng $2, automatic yan ibebenta niya. Yan yung limit order mga bossing. At yung magkano din yung ibebenta ko na Pi coin. So ganyan yun siya, parang ikaw yung mismo magsisell. So pag tinamaan ng market yan mga bossing, ayan, so kung nagsiset kayo dyan ng sa $2, pag tinamaan ng market, pag umabot yung market ng $2, automatic niya ibebenta niya yan, okay? So ibebenta niya yan mga bossing pag tinamaan ng market. So ngayon mga bossing, ano naman yung sinasabi mong market order mga bossing? Eto, pag sinabi nating market order mga bossing, automatic to mga bossing. Ilagay mo lang yung amount ng Pi dyan kung gusto mong, kung ano yung gusto mong ibenta, and then automatic yan. Ilagay mo lang yung amount, isagad mo na lang yan o ilagay mo lang yung amount ng Pi coins nyo kung magkano yung gusto mong ibenta, and then kung magkano yung price sa market, yun talaga yun yung ibebenta niya. Hindi kagaya sa limit order, kahit nasa trabaho kayo, kahit saan kayo, basta once hindi ma-hit yung na yun, hindi ma-hit niya yung gusto nyong price, hindi talaga niya ibebenta yun, no? Ganun lang siya. Maganda sa spot. Pag nag-limit order kayo, kung may gusto kayong i-hit na na tawag dito na price, so kung umabot siya ng price na yan, automatic ibebenta niya yan kaagad. So pwede niyo naman po i-cancel yan all the time. So ganun lang magbenta mga bossing. Pagkatapos niyan, ayun na, nabenta niya yung Pi. Pero much better talaga na mag-hold kayo ng Pi. Yun lang yung request ko sa inyo, i-hold nyo talaga yung Pi. Huwag kayo magbenta, i-hold nyo para makatulong tayo sa community. So sana man nakatulong, gumawa na rin kayo ng account nyo kung saan kayo komportable ng mga trading platform sa Pi nyo, kung saan nyo siya gustong ibenta. And once again, this is Boss Amo. Sana nakatulong tong video na to. Lagi kong paalala sa inyo, bago tayo matapos yung video na to, invest what you can afford to lose, take with your own risk and do your own research. And once again, this is Boss Amo. Peace out.